Lalong-lalo na sa mga may sasakyan, mas malaki yung ano nila, may kulong pa. Kahit sa motor yata guys, may kulong pa. Ganito kagrabe itong ginawa nila dito. Maraming maapektuhan ito. Sa sasakyan ganon din. 20 days, kailangan maipalipat mo. Kailangan maipalipat mo Hindi basta rehistro lang pala to. Kailangan maipalipat mo ito sa iyong pangalan. Yun, good day guys, ito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin channel. So, isa na namang dagdag pahirap, no? Alin, itong administrative order na gustong ipatupad nitong LTO na nakaraan. And bago nga pala natin na ipagpatuloy itong usapan na to, hanggang ngayon malaki pa rin ng tubig dun sa harap ng apartment, no? Ay, nagpiprito si Kuya Cloud. Kaya naman hindi pa kami masyadong makalabas, pero pwede na rin ako lumabas, kaya lang kailangan magbota, no? And sa mga parte ng Pilipinas na malaki pa rin ng tubig, ingat po kayo, no? At yung mga nabaha na lugar, wala naman na itong bagyong Christine, palayo na siya kasi ngayon halos hindi na namin maramdaman dito sa norte. So, ano nga ba itong Administrative Order VDM 2024-046? Ang isang problema sa gustong ipatupad nila na to ay yung malaking multa. Saan? Kung ikaw ay isang motorista, halimbawa ako bumili ako ng motor o ikaw bumili ka ng motor at hindi mo ito agad na iparehistro ng 5 araw, ay magkakaroon ka ng multa na 20,000. Imagine guys kung gaano kalaki yung multa. Sa sasakyan ganon din. 20 days, kailangan maipalipat mo. Kailangan maipalipat mo Hindi basta rehistro lang pala to. Kailangan maipalipat mo ito sa iyong pangalan. 'Di ba? Sa loob ng 5 araw, kung halimbawa nakabili ka ng isang motorsiklo, within 5 days pag hindi mo na parehistro, magmumulta ka ng 20,000. Imagine kung gaano kalaki yun, no? Kung halimbawa mahuli ka pala, o sabihin natin mahuli ka ng pagpaparehistro, di parang wala na rin kwenta yung motor mo, kasi kapag ipaparehistro mo na siya sa LTO, automatic na may multa ka na 20,000 dahil dun sa hindi mo lang siya na iparehistro sa iyong pangalan. 'Di ba? So, lalong-lalo na sa mga may sasakyan, mas malaki yung ano nila, may kulong pa. Kahit sa motor yata guys, may kulong pa. Ganito kagrabe itong ginawa nila dito. At isang maganda naman ito, ay sinuspindi ito ng LTO guys. Sinuspindi na ito ng LTO. So ito isang malaking problema sa kanila, no? Parati na lang silang ganon, na kapag sumigaw na tayo, saka lang nila tayo papansinin. Pero nung inaayos nila itong guidelines na to, hindi man lang tayo tinanong. Yung mga transport groups at yung mga riders na katulad ko rin, no? Hindi dapat ganon. Parang katulad lang ito nung pagpapatupad ng plastic sa harap ng motorsiklo nung pandemic. Wala silang ginawang konsultasyon sa mga riders. Hindi nila alam kung ano magiging epekto nito. Halimbawa lang, yung sinasabi nila na kailangan pumunta yung owner para may parehistro yung sarili niya na siya yung magmamay-ari ng sasakyan, which is hindi naman, isipin nyo yun paano kung may sakit yung owner para makipag-meet up dun sa kanyang paglilipatan ng pangalan, di ba? Isa yun sa mga paano kung patay na, di ba? Paano kung hindi siya kaagad makakapunta, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, within 5 days, 20 days, hahabulin mo para lang dun. 'Di ba? Napakalaking pahirap nito sa mga mamamayan natin, 'di ba? Hindi makatao, bukod sa hindi makatao yung multa. Pwede rin pagmula ng corruption, 'di ba? Yung lagayan. Halimbawa, may nahuling sasakyan sa isang checkpoint na hindi rehistrado dun sa may-ari, nakita ng pulis. O paano yan? Di malamang magkakaroon ng diyan. Sir, baka naman ganyan-ganyan, 'di ba? Alam niyo na. Yung mga nabubuhay sa kalsada dyan at mga motoristang lagi sa kalsada, alam nyo na yan, no? Sa amin kasi dito, ilang ulit na rin tayong naka-encuentro ng mga ganyan, nakakakita, ganyan, no?
isipin nyo na lang yung magiging bunga nito na papahirapan pa nito ang mga tao, buyer man o seller, na kailangan mo pang iparehistro agad-agad sa pangalan mo ha. Hindi basta yung rehistro lang. Paano halimbawa ako, meron akong gamit na motor. Gusto ko lang siya iparehistro para legal siya. Pero iba yung pangalan. Kung may patutupad itong batas na to, hindi na pwede yun guys. Ibig sabihin, automatic na magkakaroon ka ng problema kung hindi mo siya maiparehistro sa iyong pangalan. Paano? Sa hirap ng buhay ngayon, lalo nilang papahirapan ang mga mamamayan, no? And meron akong isang nakita, no, hindi ko pa pangalanan nitong senador na to. Kilalang kilala nyo to guys, no? Isang senador na tuwang-tuwa nung sinuspindi itong batas na ito. Sorry, hindi ito batas. Itong administrative order na to, no? At ang problema nung nakaraang meeting, no, bago maipatupad itong guidelines na to, nakita natin at narinig natin mismo sa isang video na gustong-gusto niyang mangyari ang nakalagay sa guidelines na gustong ipatupad ng LTO sa administrative order na to. So, doon pa lang magtataka na kayo no? So, yun, kung kilala nyo to, ayoko anin, pero sigurado kilala nyo. Okay? So, yun nga, isang dagdag pahirap ito, no? Buti na lang at sinuspindi ito ng LTO. No? Isipin mo yung mga multa, napakalaki, may kulong pa. Para lang sa hindi pagpaparehistro sa iyong pangalan ng sasakyan na ginagamit mo. Sinasabi ko sa inyo guys, hindi krimen ito para multahan ng ganung kalaki. So dun pa lang makikita nyo na may problema. At yun nga, maraming salamat pa rin dahil pinakinggan, no, ng LTO ang daing ng mga transport groups, since malaki ang chance naman na masasabi natin na hindi sila yung purong may kagustuhan na ipatupad itong AO na to, itong administrative order na to, dahil mayroon ngang nagsusulong ng mga politiko para maipatupad ito. Ang problema, hindi nila pinag-isipan kung ano magiging resulta ng ginagawa sa mga mamamayan ng gagawin nilang mga pagpapatupad ng guidelines o ng bagong guidelines na to. Oof.